Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Abay, gabi na pala, nakasanglas pa ako. Okay, so tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na naman si Sara Tokmol Pusit Duterte, magaling pong mangbaliktad. Oo. Ito po yung tinatawag nyong kabobohan, katangahan at kabaliwan ng inyong vice presidente. Mahusay mangbaliktad. Oo. Kumbaga, tingin niya sa sarili niya, I'm perfect. Pero ang totoo lang, you're pek-pek. Ay, mali. Di ba mga kababayan? So, tingin niya, perfect, just like me. O, di ba? Lahat ng ginagawa niya, perfecto. Wala siya nakikitang mali sa ginagawa niya. Kasi po, nang babaliktad na naman siya. Okay? At ganun din, si Senator Ping Lacson, meron pong payo kay Bato. Kung sakali daw po, lumabas yung warrant of arrest ni Bato sa ICC, baka may maitulong si Ping Lacson kung paano, mamaya po sasabihin ko sa inyo, no? So shout out lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin yung magaling ninyong Tokmol na Vice Presidenteng Pusit, si Sara Tokmol Duterte, na magaling mangbaliktad. Opo, biruin nyo walang ginawa yan, bago dumating ang bagyo. Nung bago mag-undas-undas, naka fairy tale suit, naka princess si Cinderella. Sindinakaw. and the seven mga kurakot. Sindinakaw and 7 kurakot dwarfs niya. Parang naka-Halloween costume. Hindi ka na kailangan pa mag-Halloween costume. Ikaw na lang, katakot-takot na. Di ba mga kababayan? Bakit kinakailangan pang yurakan mo, babuyin mo, yung Disney character na si Snow White? Snow White po, hindi Cinderella. Kayo naman, kung ano-ano naman. Snow Comfy po yun. Hindi po siya white, Snow Dark. Bakit? Di ba sila nga ang kadiliman? Kami ang kampon ng kadiliman, drag me to hell. Ako pa rin ang presidente doon. Ang lakas mag-ambisyon ng gaga. Kami ang apoy na hindi mapatay. Kadiliman. Snow Black. Hindi po Snow White, Snow Black. Bakit black? Kadiliman. And the 7 kurakot. Okay? Hindi mo na kailangang mag-costume ng ganon. Ikaw na lang, costume mo na lang di ba? Costume mo na lang, katakot-takot na mga kababayan. Itsura mo pa lang, katakot-takot na naman. Ano ba naman yan? Ano po yon? Di ba, yan? Taka sa asylum. Sabihin mo, ikaw, bakit di ka naka-costume? Maghinas dulo ka, naka-costume ako. Baka gusto mo, matsaki ka. Baka gusto mo, Freddie Myers ka dyan, o Mike Myers. Gusto mo bang Mike Myers, I know what you did last summer. Di ba? O di kaya Halloween, Mike Myers. O si Freddy, gusto mo? Nightmare on the Elm Street. Saan? Sa Davao. Ngayon mga kababayan, after nung undas, nagtino. Bagyong Tino, nasaan siya? Bagyong Uwan, nasaan siya, mga kababayan? Sa Tino na lang Di ba? Para siyang yung summer na summer sa Pilipinas. Bakit? Nag-resort. Kitang-kita naman. Huling-huli, nag-resort, mga kababayan. Nagliwaliw. Ngayon, may banat siya, mga kababayan. Ano po yung banat niya? Dahil nagsalita po si Yusek Castro sa kanyang press con na ang First Lady po ay umaten ng
yung parang presentation sa mga First Lady, pagre-recognize sa mga former First Lady, at umate ng Goldenberg parang concert sa loob ng Malacanang. Hindi naman po umalis ng Malacanang ang First Lady. All of those two events happen in Malacanang. Pero si Tokmol, saan nagpunta? Nag-resort. Nag-resort. Bagyong Tino, Bagyong Uwan, nasa resort ang Tokmol yung vice presidente. Okay? Pero, siyempre, unang nagsalita si Yusek Castro, bumanat po siya sa kanyang, yung parang ambush interview kasi nasa Negros Occidental po siya o Oriental. Tumutulong sa nasalanta ng Bagyong Tino o Uwan o whatever. Nagsalita siya na dapat daw mag-explain ang First Lady bakit daw nakikiparty siya during kasagsagan ng Tino. What? Hindi yung party-party na personal, bugok. Yung sayo, intindihin mo. Yung sayo, nagparty ka sa Undas. Party yun. Hindi yun special event. Nakita nga, sumasayaw-sayaw ka lang eh. Yun ang totoong party. Hindi yun special event na kung saan may ino-honor ka, no? Meron kang mga dignitaries, mga mahalalagang tao, kilalang tao na ino-honor, na kinakamusta, nakiki-acquaintance ka. Hindi po. Para kang ang tanga dun eh. Oo, dun sa iyong costume, nakakahiya naman kay Snow White, oh. Tangina, binabo yung anime na si Snow White, nakakahiya, ano? Tapos, Bagyong Tino, nasa Quezon ka, Quezon Province. Maintindihan ko kung nasa Davao City ka, pero nasa Quezon Province ka, nagre-resort ka. O, huling-huli ka dahil pinost yun ng nung resort eh. O, yun, special event? Special event? Hindi. Diba? Ano yung programa ba ng Office of the Vice President? Wala. May programa kayo sa beach resort? Wow naman. May dala ka pang towel. Pero yung First Lady, pagpaparangal, pagpapakilala sa mga former First Ladies, dignitaries. Tapos umaten ng Goldenberg concert sa mismong loob lang ng Malacanang. Gumastos ba? Gumastos ba ng milyon? May confidential band pa ang First Lady? Tapos sasabihin mo, dapat siya ang magpaliwanag. Ano ipapaliwanag sa'yo? Event yun. Sa'yo, ano event mo? Event pool. Event pool na meron tayong Tokmol na vice presidente na walang alam, kundi mang baliktad. Kaya nga sabi ko sa inyo, tingin niya sa sarili niya, hindi siya nakakagawa ng mali. Tingin niya sa sarili niya, perpekto ang putang ina niyan. Oo, tang ina talagang si Snow Black na ito. Oh. Nakakahiya ka naman. Diba? Snow kadiliman. Oo, ang galing mong mambaliktad eh. Nang babaliktad. Wala siyang mairibatal kay Yusek Castro. Ang gusto niya magpaliwanag ang First Lady. Ano ipapaliwanag sa'yo ni Ninang Lisa? I-event yun. At sa loob lang naman ng Malacanang ginanap, hindi naman pumunta ng ibang lugar, nag-rent ng ganito. Ikaw ano? Diba? Haya-hayang buhay mo sa Quezon Province, dun sa resort. Ang galing mambaliktad mga kababayan. Yun yung tinatawag nyong, walang walang empathy. Hindi nakakaintindi ng tama o mali. Ang tingin niya sa sarili niya, perfecto siya. Yun ang tawag nyo dyan, baliw. Opo, mga kababayan. Now, punta naman tayo kay Lacson. Si Lacson, nung na-interview tungkol dyan sa warrant ni Bato, siyempre, former PMP chief din si Bato, sabi niya, kung sakaling dumating man yan, kung gusto niya, i-advise ko siya kung ano ang pwede niyang gawin. Pero kung gusto niyang magtago, turuan ko siya, Loko-loko din to si Lacson, no? Pero joke lang daw po yon. Joke lang Nagjo-joke lang si Ping Lacson nung sinabi niya, kung gusto niya rin malaman o matuto pa paano magtago, turuan ko siya. Tapos sabi niya, joke lang. Kasi kung maalala nyo, si Lacson nagtago yan. Oo, nung panahon ni Gloria, ginawa ng kwento. 1 taon pong nagtago, tumakas si Lacson paalis ng bansa. Pero
bumalik din, ayun, na ano siya, na vindicate, no? So, ngayon, naging senator pa. Pero sabi niya, ang maa-advise niya lang kay Bato, kung maaari, harapin niya yan. Oo, harapin niya yan. Hindi po yan local court ang may problema si Bato. It is international. Magiging liliit ang mundo ni Bato, mga kababayan. Baka hindi makalabas ng bansa yan. Makalabas ng bansa yan, baka naka-incognito. Kaya ang sabi ni Lacson, the best advice is for him to face it. No, harapin niya na, no? Kung meron man, mag-prepare na siya. Humanap na siya ng mga international lawyer na magagaling na pwede siyang tulungan diyan. Kung sakasakali man, kasi sabi ni Boyeng Rimulya, nakita ko na hindi pa lang napapa-final. Kung ma-final na yan, baka yari si Bato. Kaya sabi ni Lacson, maganda, harapin niya na lang yan. Yung Senado, hindi siya forever mapoprotektahan ng Senado, mga kababayan. Sinasabi ni Rene Lacson, we will not allow somebody to arrest a senator inside the Senate building. No? Poprotektahan natin ang dignidad ng Senado. Pero pag wala na sa Senado yan, wala na. No? Yun po, wala tayong magagawa doon. Yun ang gustong gawin ng senador Yun ang gustong gawin ng institusyon ng Senado. Wala tayong magagawa. Mas sinasabihin pa natin, nagkakanlong kayo ng kriminal. Wala tayong magagawa, yun po ang patakaran nila, yun ang rules nila no? So, kung ako kay Bato, sumurrender ka na lang. Oo. Tapos sabihin mo, wag mo nang labanan yung jurisdiction, kidnapping. Laban na! Kung mapatunayan yung guilty ako, di guilty ako. Kung hindi, di tawanan ko kayo, di ba? Back at you, di ba? Ganun lang ba to? Ha? So, sabi ni Lacson, ma-advise ko lang sa kanya, harapin niya. Oo. Para naman pakita niya na matapang siya. Di ba? Matapang si Bato no? O ngayon, nasaan si Bato? I don't know kung darating, siguro naantala lang yan. Tignan natin tignan natin. Siguro kung mapapanood nyo tong video na to, baka nandyan na siya sa Senado. Okay, so ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.